Hello guys, hello mga kaibigan, mga kapatid kong manonood. Ngayon ang video na ito, loobin ng Panginoon na ikaw ay magbigay ng kahit ilang minuto sa panonood hanggang matapos ang video na ito. Nais kong magbahagi sa iyo ng word of reminder and word of encouragement. Narinig mo na ba yung salitang habilin? Ito ay salita na kung saan may papakita natin sa ginagawa natin sa ating buhay. Meron na bang magulang sa inyo na naghabilin ka sa mga anak mo? Sabi mo, anak, sa pagbabalik ko, ito ang mga dapat mong natapos na. At sa pagbabalik ko, bibigyan kita ng ganito. Diba? Iyan ay habilin. Ang mga guro, kung ikaw ay guro o isa kang estudyante, alam mo ang mga assignment, diba? Homework. Kumbaga, uuwi ka, galing ka sa school, gagawin mo to sa bahay ninyo at ipapasa mo to sa tamang panahon. Ngayon, ang Panginoong Yesus ay pumunta dito sa mundong ito. Namuhay siya na matuwid at namuhay siya ng walang kasalanan. Namatay siya para sa ating mga kasalanan at ngunit higit sa lahat, nalibing at muling nabuhay upang bigyan tayo ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Ngunit hindi natapos doon. Nagbigay siya ng habilin sapagat siya'y muling babalik. At ang sabi niya sa mga alagad, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Ang Panginoong Yesus ay naghabilin sa mga alagad. Naghabilin sa mga taong nakipag-isa sa Kanya. At gayon din sa atin ngayon, hanggang ngayon, ito pa rin ang habilin niya sa bawat Kristiyano, sa bawat naniniwala kay Kristo, sa bawat nakipag-isa sa Panginoong Yesus. At naniniwala ko, isa ka doon, kapatid. Hinabilin niya na humayo tayo at gumawa ng mga alagad. Mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa inyo na hindi pwedeng gumawa ng alagad ang isang taong hindi alagad. Ngayon ang tanong nyo, paano ako gagawa ng alagad? Kung hindi ako alagad, paano ako magiging alagad? Yan ang magandang tanong. Ngayon ang turo ng Panginoong Yesus na kung saan ay sinusuportahan ng mga gawain sa iglesia na ang sino mang nagnanais na maging alagad ko, sabi ng Panginoong Yesus, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin araw-araw. Hindi maaaring maging alagad ko ang nagmamahal sa kanyang magulang, kanyang kapatid, kanyang asawa, at kanyang mga kakilala o mga ari-arian nang higit sa akin. Hindi po tinuturo ni Jesus na huwag mo nang mahalin ang magulang mo, ang kapwa mo. Ngunit ang priority ng pag-ibig mo ay ang Panginoong Yesus. Iyan ang isang alagad. Kaya niyang kalimutan ng lahat sa kanyang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Panginoong Yesus. Kung yan ay nangyari na sa iyo, at kung yan ay na-develop na sa iyo, kapatid, it's time para gumawa na tayo ng mga alagad. Ang paggawa ng mga alagad ay sa paghayo natin na ibinabahagi natin ang magandang balita ng Panginoon. Ibinabahagi natin na hindi natin kinakahiya. Ibinabahagi natin sa pamagitan ng ating mga pamumuhay, ng ating salita, at ng ating mga ugali. Sapagat ang magandang balita ay hindi lamang po ipinapahayag, kundi ipinapakita sa ating pamumuhay. Kaya kapatid, kamusta ka? Nagagawa mo ba yung habilin na to ng Panginoon o masyado ka nang distracted sa gawain ng simbahan, sa gawain sa school, sa gobyerno, sa trabaho mo, sa pag-aalala mo, sa pamilya mo? Ang daming distraction ngayon, kapatid, na kung saan inaagaw ang ating atensyon na hindi natin magawa yung habilin ng Panginoong Yesus. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo, marahil ito ay ang simula ng pagkakataon para magsimula kang lumakad sa nais ng Panginoon sa buhay mo. Nais kanyang maging alagad at nais kanya na maging kagamit-gamit
sa kanyang kaharian na mangyari ang kanyang kalooban kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Ano ang ibig ng Panginoon? Ibig niyang maligtas ang lahat. Lahat ng mga tao, kahit na ang kapatid mo, kahit na ang magulang mo, kahit na yung kaaway mo, nais niya na maligtas ang lahat ng tao. Ayaw niya na, sa totoo lang, sabi sa Ezekiel 33 verse 11, nalulungkot ang Panginoon kapag ang isang masama ay namatay nang hindi nagsisisi. Nalulungkot siya na may napapahamak, sapagkat lahat ng pagkakataon ay gagawin ng Diyos para maligtas ang tao. Kaya kapatid, mag-participate ka sa atas ng Diyos na to, na magligtas ng mga tao at gawing mga alagad ito. Kaya kung ikaw ay parte ng isang grupo, ng isang simbahan na ang layunin ay maghayag ng magandang balita ng Panginoon, mag-participate ka, umattend ka naman. Makipagtulungan ka, kabahagi ka ng katawan ng Panginoon at huwag kang tutulog-tulog. Gumawa ka ng paraan para makibahagi, manalangin ka sa bahay mo. Lumuhod ka ulit sa Panginoong Yesus. Sabihin mo sa Kanya, Lord, ito yung mga dahilan kung bakit hindi ako nakakapaglingkod sa inyo. Tulungan mo ko na magawa ko ang kalooban mo at hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya sa oras nito, iiwanan ko sa iyo ang salitang habilin. Sa pagbabalik ng Panginoon, tatanungin niya sa atin yung habilin niya. Nagawa ba natin ito? Kaya kapatid, magsimula na tayo ulit. Huwag na tayong magpaulit-ulit sa mali. Piliin natin ang Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan